Ang bayan niya'y di mahihiwalay.
Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, salamat po ng marami, Ama. Narating namin muli ang banal na pagsambang ito, ang pinakamahalagang pananagutan namin habang kami ay nabubuhay. Nagagalak ang aming mga puso sapagkat sa tuwing kami nagkakatipon, bagaman wala kami sa loob ng yuktahan, subalit hindi mo kami binibigo. Ipinadarama mo lagi sa amin. Kasama ka namin sa bawat pagsamba. Ito po ang matibay na katunayan. Hanggang ngayon, nasa piling ka namin. Ikaw ang aming Diyos na laging kumukumpok sa amin. Itinakwil man kami ng maraming mga kapatid. Ngunit ikaw, Ama, hindi mo kami itinakwil. Ikaw ang dumampot at nagtaguyod sa amin. Kaya hanggang ngayon, matatag kaming nagpapatuloy sa aming mga paglilingkod sa iyo. Purihin ka aming Ama. Sinasamba ka ng aming mga puso't kaluluwa. Paging tapatin mo sanang muli ang iyong mga anak. Patawarin mo na po kami, Ama, sa aming mga sala. Kahabagan mo po ang pagsamba namin ito. Magdulot sa iyo ng iba yung kalwalhatian. Panginoong Yesus, salamat ng marami sa iyo. Sa lahat ng tulong mo sa amin, araw-araw. Napakahirap mang maglakbay sa daigdig sa panahong kasalukuyan. Salamat, Panginoon. Di mo kami iniiwan. Ginagabayan mo kami. Pinalalakas mo kami. Binibigyan mo kami ng inspirasyon. Ikaw ang laging namamagitan sa amin sa Ama. Purihin ka, Panginoong Yesus. Sinasamba ka ng aming mga puso. Maawa ka po. Muli kaming ipamagitan sa Ama. At maawa ka. Lahat ng mga anak mong sumasamba ngayon. Basbasan at pagpalain ang aming mga abang kaluluwa. Ama, mag-aaral kaming muli ng iyong mga salita. Maawa ka po, ikayak ang aming mga puso. Muling maging sisidlang hirang ng iyong mga katotohanan. Ang aming mga puso. Sayaan mo po na patuloy na magsilbing gabay namin at ilaw sa aming paglalakbay para kami makarating sa piling. Pamalagiin mo po kaming nakaugnay sa liwat layunin ng pagsusugo mo po sa mga huling araw. Mamalagi po kami sa matibay na pag-asa sa kaligtasan. Magalang po namin hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus.
Mga mahal na kapatid, mayroon pong dalawang magkaibang pananaw ang mga tao tungkol sa kahulugan at kabuluhan ng buhay. Ang isa po rito ay ang pananaw ng mga hindi sumasampalataya o ng mga tao ng sanlibutan. At ang isa pa ay ang punto de vista ng mga tao ng Diyos. Maraming mga tao sa sanlibutan ay babahagya lamang ang ibinibigay na pagpapahalaga sa paglilingkod sa Diyos. Sa kabilang dako, mga tapat na mga tao ng Diyos ay ginugugol ang malaking panahon sa kanyang mga gawain. Bakit po may mga taong halos pasasabi natin hindi nag-uukol ng panahon sa paglilingkod sa Diyos? Ano po ang filosofiya nila sa buhay? Ano ang kabuluhan ng buhay para sa mga tao ng sanlibutan o ng mga hindi sumasampalataya? Sa Isaiah 22:13, ang sabi ng Biblia, nagliwang kayo at nagsaya. Nagkasay kayo ng mga baka at tupa, at nagkainan at nag-inuman. Sabi ninyo, magpakasaya tayo. Kumain tayo at uminom. Dahil baka bukas, mamamatay na tayo. Ito po ang filosofiya ng maraming tao sa sanlibutan. Magpakasaya tayo, kumain tayo, uminom tayo. Dahil baka bukas, mamamatay na tayo. Wala silang panahon para sa Diyos. O kung mayroon man, ay babahagya lamang. Ang panahon po nila ay halos nakatuon lamang sa pagbibigay kasiyahan sa sarili, gaya ng pagdiriwang at pagsasaya. Bakit po ganito ang filosofiya ng maraming tao sa sanlibutan? Ano po ang kanilang pananaw tungkol sa kabuluhan ng buhay sa daigdig? Sa Ecclesiastes 5:18 hanggang 19, ang sabi ng Biblia, nararapat lamang na kumain, uminom, at pakinabangan ng isang tao ang bunga ng kanyang pinagpaguran sa mundong ito. Sabi nga ng iba, mag-enjoy ng mag-enjoy habang may buhay. At magpakasaya sa produkto ng pinagtrabahuhan. Makatwiran ba at mabuti ba ang ganitong uri ng filosofiya sa buhay? Mga kapatid, hindi natin itinuturo na bawal ang tao na magsaya, pakinabangan yung pinagpaguran niya. Kaya na, meron kasing kulang sa mga taong ito na si binabanggit mamaya para naman natin. Pinagpapauna ko lang yun kasi baka magkaroon tayo ng maling isipan, masama pa lang magsaya. Hindi po. Ngayon, makaswiran ba at mabuti ba ang ganitong uri ng filosofiya sa buhay? Hindi po. Ito po isang kahangalan at kamangmangan. Bakit? Ano po pinatunayan ng Panginoong Jesucristo na kahangalan ang pananaw ng mga tao ng sanlibutan na magpakasaya tayo, kumain tayo, tuminom, dahil baka bukas mamamatay na tayo. Ganito po ang filosofiya ng taong mayaman na binabanggit sa talinghaga ng Panginoong Jesucristo sa Lucas 12:16 hanggang 20. Pagkatapos na umali ng sagana sa kanyang bukidnon, ano ginawa niya? Nagpatayo ng malalaking kamalig. At doon inilagay ang kanyang mga inani at ari-arian. Ano ang kanyang ipinasya? Ang sabi niya sa sarili, sabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang. Kumain, uminom, at magpakasaya. Ano ang galit na sagot ng Diyos sa kanya? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal,
Sa gabi rin ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Siya ba kasi pinakinabangan ba ng taong mayaman ang bunga ng kanyang mga pinagpaguran? Hindi. Bakit? Dahil sa maling filosofiya sa buhay. Isang kahangalan sa harap ng Diyos ang ganitong punto de vista na kumain at uminom at magpakasaya sa bunga ng pinagpaguran. Ano ang nalimutan ng ganitong uri ng mga tao? Ang magpasalamat sa Diyos at gawin ang mga bagay na magbibigay luwalhati sa Diyos. Eh sabi ko nga sa inyo kanina, hindi mas na magsaya. Eh dapat lang napakinabangan ng tao yung bunga ng kanyang pagod. Hindi ba mga kapatid? Ang problema sa taong ito at yung kanina na binabanggit sa Isaias, nalimutan nila yung lalong mahalaga eh. Magpasalamat sa Diyos. Eh, itong taong mayamang ito eh, nasa kanya na sana lahat eh. Nag-stock pa siya ng mga maraming pagkain sa mahabang panahon. So, hindi na niya po problemahin ang kanyang pagkain. Ang panahon niya ay para na lamang sa sarili niya. Eh, malaki sana ang panahon para maibigay niya yung dapat na ibigay sa Diyos. Paglingkuran siya na siya'y sambahin. Gawin pinagagawa niya. Wala eh. Na hindi ka nagpasalamat sa Diyos eh. Kaya, mga kapatid, ano po ang dapat na isaalang-alang ng bawat tao sa anumang kanyang gawain? Ecclesiastes 11:9. Ang sabi ng Biblia, gawin mo ang gusto mo at lahat ng kaakit-akit sa paningin mo. Ngunit, tandaan mong ang lahat ng ito'y iyong ipagsusulit sa Diyos. Sa makasuwid, mga kapatid, pananagutan ng tao ang lahat ng mga ginawa niya sa mundo, mabuti man o masama. Sana natawagan ng pansin ang mga anak o ang mga kapatid na kabataan na maraming gusto sa buhay. Gusto nila laging magsaya. Diba? Pagbigyan ang ikaliligayan nila. Ano sabi ng Biblia? Gawin mo ang gusto mo at lahat ng kaakit-akit sa paningin mo. Ngunit, tandaan mo, ang lahat ng ito'y iyong ipagsusulit sa Diyos. Kailan ipagsusulit ng tao sa Diyos? Ang lahat ng kanyang ginawa, mabuti man o masama. 2 Corintios 5:10, ang sabi ng Biblia, tayong lahat ay kailangang umarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya habang nasa katawan, mabuti man o masama. So makaswid sa araw po ng pag-uukom, sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, lahat po ng tao ay hahatulan ng Diyos at tatanggap ng kabayaran batay sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama. Kaya kung ang ating ginawa sa buhay na ito ay pawang kasamaan at pagbibigay kasiyahan sa sarili, kasi hindi tayo nag-ukol ng panahon para sa kabutihan at sa mga gawaing magbibigay luwalhati sa Diyos, tatanggapin natin ang hatol ng Diyos na kaparusahan sa atin. Ano po ang dapat na maunawaan natin at maging babala sa atin na hindi po natin matatakasan ang lahat ng kasama ang ating ginawa at ang mga kahangalan sa hindi pag-uukol ng panahon para paglingkuran ng Diyos. Kaya ano ang panawagan ng Diyos sa lahat ng tao? Paano magiging makahulugan at makabuluhan ang ating buhay sa daigdig? Ecclesiastes 12:1-3. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan. Alalahanin mo ang Diyos bago makumpli ang sikat ng araw. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan.
Ulit mga kapatid, hindi masama na magsikap upang maging mabuti at maayos ang buhay. Kailangan at dapat na magtrabaho ang mga magulang upang mabigyan ng pangangailangan ng kanilang pamilya. Mahalaga din po na dapat nagsisikap ang mga kabataan sa kanilang pag-aaral upang maihanda ang kanilang maliwanag at matatag na kinabukasan. Alin po ang masama kung ibubuhos na lamang ng tao ang kanyang buong panahon at lakas para sa kapakanang pansarili at nalimutan niya ang lalong mahalagang dapat na gawin, ang paglingkuran ng Diyos. Ito po ang sinasabi ng Biblia, naalalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan. Napansin mo ba? Niyo ba mga kapatid? Mula pa sa kabataan, alalahanin natin ang lumikha sa atin. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan o bago ka tumanda. Na kung kailan mahina na ang ating katawan. Bakit? Bakit ito mahalaga? Ano man tiyak na mangyayari sa tao. Kaya dapat mula sa kabataan ay dapat na paglingkuran niya ang Diyos. Ecclesiastes 12:7. Ang sabi ng Biblia, alalahanin mo siya bago manumbalik sa anapok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Walang sino mang tao, mga kapatid, ang may kapangyarihan na pigilan ng kanyang kamatayan o pahabain man lang ang kanyang buhay. Bawat tao ay may hangganan ang buhay na kaloob ng Diyos. Kaya kung hindi tayo mag-uukol ng panahon upang paglingkuran ng Diyos, baka abutan tayo ng ating kamatayan na ang kasasadlakan ay ang walang hanggang kaparusahan sa apoy. Ito po ang dahilan, mga kapatid na kabataan. Itinuturo sa atin ng Biblia ito. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa anapok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Ito sana ang ituro ng mga magulang sa mga anak, lalo na po kung maliliit pa o kahit malalaki na ang mga anak, ay patuloy itong ituro at ipaalaala sa kanila sapagkat ang paglilingkod sa Diyos ay pananagutan natin habang tayo ay nabubuhay. Kaya kanino nakalagak ang pag-asa ng mga tao ng Diyos na nagpapahalaga sa paglilingkod sa Kanya. Awit 39:6-7. Ang sabi ng lingkod ng Diyos, ang buhay ng isang tao ay parang anino nga lamang at maging ang gawa niya ay wala ring kasaysayan. Hindi batid ang kukuha ng sinipon niyang yaman. Kung ganoon, Panginoon, nasaan ba ang pag-asa? Pag-asa ko'y nasa iyo. Sa iyo ko nakikita. Ganito sana tayong lahat, mga kapatid. Pati na ang ating mga anak, ang mga kabataan. Ang pag-asa natin ay nasa Diyos lamang. Paano makikilala ang mga tao? Ang pag-asa ay nasa Diyos. Anong itinuro ng Diyos na daan patungo sa buhay? Sa Kawikaan 12:28, ang sabi ng Biblia, ang matuwid na pamumuhay ay patungo sa buhay at maililigtas ka nito sa kamatayan. Sa makaswid, madaling makilala ang mga taong nagtitiwala at umaasa sa Diyos. Paano? Sa paraan ng kanilang pamumuhay. Paano? Namumuhay sila ng matuwid. Ano katumbas? Hindi sila gumagawa ng kalikuan o kasamaan. Ang buhay po nila'y nakasalig sa mga kautusan ng Diyos. Kaya hanggang sa pagsisikap at pagtatrabaho ay matuwid at malinis.
Hindi sila bumabaling sa pandaraya o sa katiwalian o sa pagnanakaw o sa anumang illegal na trabaho at maging sa pagsusuga. Ano ang prinsipyo ng mga umaasa sa Diyos? Sa lahat ng gawain hanggang sa paghahanap buhay. Paano nagtatrabaho ang mga taong patungo sa buhay? Ano prinsipyo ng mga umaasa sa Diyos sa lahat ng gawain nila hanggang sa paghahanap buhay? Juan 6:27, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong magtrabaho para lang sa pagkain nasisira, kundi para sa pagkain hindi nasisira at nakakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Ito po ang prinsipyo ng mga tunay na lingkod ng Diyos sa lahat ng kanilang gawain hanggang sa pagtatrabaho o paghahanap buhay. Tinitiyak nilang aakay sa kanila patungo sa buhay na magpakailanman. Ang focus ng kanilang mga pagsisikap sa buhay na ito ay hindi po ang mga bagay na panlupa, kundi ang buhay na maluwalhati. Ito po ang malaking pagkakaiba natin sa mga taga-sanlibutan. Paano ba gumagawa ang mga tao ng sanlibutan? Ang marami sa kanila kahit na masama ay gagawin nila para lamang yumaman. Hindi nila alinsana kung nasusunod ba nila ang mga kautusan ng Diyos. Ang mahalaga sa kanila ay matamo nila ang kanilang gusto. Ito ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo na gumagawa para sa pagkain nasisira. Paano gumagawa at nagsisikap sa buhay ang mga tao ng Diyos? Hindi tayo naghahangad na yumaman sa masama o sa likong paraan. Lagi nating isinasaalang-alang ang mga kautusan ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay at pamumuhay. Ano man ang ating ginagawa at gagawin ay tinitiyak nating nakasalig sa mga kalooban ng Ama. Ito naman ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo na gumagawa para sa pagkain hindi nasisira ang buhay na walang hanggan. Kaya ano ang dakilang simulain ng mga tunay na Kristiyano sa kanilang pamumuhay na siyang pundasyon para sa tunay na buhay? Unang Timoteo 6:18 hanggang 19. Ang sabi ng Biblia, turuan mo silang gumawa ng kabutihan at maging mayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at namamahagi sa nangangailangan. Tama po ang ginagawa ng marami sa inyo. Kayo ang tumutulong sa mga kapatid na kapuspalad at nangangailangan. Lalo na ang mga naging biktima ng mahigpit na pag-uusig at pang-aapi. Ito po ang katibayan na ibinubuhay ninyo ang itinuturo ng mga apostol na gumawa ng kabutihan at maging mayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at namamahagi sa nangangailangan. Ano ang inyong nasisiyak gayon pa lang? Ang sabi ng Biblia, sa ganitong paraan, sila'y makapag-iipon ng kayamanan para sa matatag na bukas upang magkamit ng tunay na buhay. Ito po ang tunay na saligan para sa tunay na buhay o buhay na walang hanggan. Ito ang matibay na katunayan ng kanilang matatag na pag-asa sa Diyos. Opo, mga kapatid, ang marami sa atin ay mga aba at mahihirap lamang sa buhay. Subalit tayo po ang pinakamayaman, higit pa sa mga mayayaman ng sanlibutan, sapagkat nasa atin ang Diyos. Ano pa ang magiging kulang sa atin kung ang Diyos ay nasa ating buhay? Ano pa ang hahanapin natin o hahangarin pa sa lupa kung ang Diyos na bukal ng lahat ng bagay ang siyang kumukup-kup at kumakalinga sa atin? Hindi man natin matamo ang mga kayamanan at kasaganaan sa buhay. Ngunit hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Maligaya at matiwasay ang ating buhay sa piling ng Diyos. Magkagulo man ang mundo, marami mang mga tao ay alipin ng sindak dahil sa malalakas na mga kalamidad
sa mga digmaan at mga kaguluhan at mga iba't ibang karamdamang kumakalat. Pero tayo mga kapatid, hawak tayo ng mapagpalang kamay ng Diyos. Kailanman ay hindi niya papayagang madamay tayo sa mga nangyayari sa mundo. Patuloy tayong mabubuhay sa ilalim ng kanyang pangangalaga hanggang sa marating natin ang ating pinakaasam na buhay doon sa malwalasing tahanan ng Diyos. Wala ng mga kaligaligan, wala ng pagluha, wala ng pag-uusig, wala ng kaapihan, wala ng kadalampasihan. Hindi ka na magkakasakit, hindi ka na mapapagod, hindi mo na kailangang magtrabaho para ikaw ay makatawid sa araw-araw. Hindi na, sapagkat naroon ang bukal ng tubig na nagbibigay buhay sa tao. Doon ay pawang kaligayahan at kapayapaan ang tatamasahin natin sa piling ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Doon sana matuon ang ating paningin at pag-asa, anuman ang ating nararanasan sa buhay, upang anuman ang dumating pa sa mundong ito, malagi tayong matatag na nagtitiwala sa Kanya. Tumayo kayo mga kapatid, at tayo po ay mananalangin. Ama na aming Diyos, maraming salamat po. Muli mong ipinagunita sa amin kung gaano kami kapalad kahit ang buhay namin sa daigdig, lalo na sa panahon ito. Mas ng kahirapan at kalungkutan. Salamat ng marami, Ama. Binigyan mo kami ng inspirasyon. Muli mong ipinaalaala sa amin. Kami pa rin ang pinakamapalad na tao. Sapagkat kasama ka namin, meron kaming Diyos na laging tumutulong sa amin. Ikaw ang bukal ng lahat ng kailangan ng tao. Hindi kami magkukulang ng anumang mabuting kailangan namin. Hindi kami mapapahamak sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng proteksyon. Nabubuhay kami sa ilalim ng iyong pangangalaga. Ano pa ang aming aangarin sa buhay? Na ipagkait man sa amin ang hangarin ng maraming tao sa mundo, ang maging mayaman at maibigay sa sarili ang kasiyahan. Ngunit kami, Ama, masigaya kami sa piling mo. Ibinigay mo sa amin ang kasiyahan sa pagsunod sa iyong mga kalooban. Kontento kami sa aming kalagayan sapagkat ikaw ang aming kapiling. Payak man ang buhay namin, payapa kami sa mga paglilingkod sa iyo. Ama, ang aming inihiling sa iyo, huwag mong kukunin ang biyayang ito sa buhay namin. Sapat ang ganitong aming kalagayan. Ang gusto lang namin ay makarating kami sa piling mo. Kaya wag mo kaming bibitiwan. Wag mo kaming iwan kahit saglit. Pag nakikita mo kaming nangihina, palakasin mo kami. Lalo pagka kami narito sa pagsamba. Halika pa sa piling namin. Basbasan mo kaming lahat. Halika na, Ama. Alimin mo kaming lahat. Bigyan mo kaming muli ng kasiglahan sa aming pagkataong loob. Papanatagin mo ang aming kalooban. Papayapain mo ang aming mga isipan.
Alalahanin mo ang aming mga anak. Nagsisikap sila para sa buhay nila sa daigdig. Pero wag silang gagawa ng bagay na ikalalayo nila sa iyo. Huwag nilang gagawin ang anumang katumbas ng kawalang pag-asa sa iyo. Sa iyo sila laging umasa at magtiwala. Lagi nilang isandig ang buhay nila sa iyo. Lagi nilang sumangguni sa iyo. Lagi kanilang ipagpauna sa kanilang buhay. Ikaw ang lagi nilang paglingkuran hanggang sa kanilang kamatayan. Ikaw ang kanilang susundin sa buhay nila. Sampalatayanan nilang lubos ang hinahanap nilang kapanaran. Ikaw ang magbibigay nito sa kanila. Kung mamamalagi silang sapat sa pagsunod sa iyo. Ang mga may sakit, pagalingin mo po. Dalawin mo sila sa kanilang mga tahanan. Pagkaloob mo pa ang buhay at lakas, lalo na sa kapatid natin. Bigyan mo pa ng kaaliwan at ng ginawa sa buhay po. Ang mga kapatid namin hanggang ngayon ay nagsisipagtago. Lalo na ang mga nakakulong pa rin. Alalahanin mo sila araw-araw. Patuloy mong ipagsanggalang sa mga taong masama. Pagkaloob ang kanilang pangangailangan. Ang mga nasa kulungan, tulungan mo po sila na masumpungan nila ang katarungang hinahanap nila. At makalaya na po sila. Makapiling na nilang muli ang kani-kanyang pamilya. Panginoong Yesus, pamagitan mo kami sa Ama. Panginoon, huwag mo kaming pababayaan. Patuloy mo kaming pangunahan sa paglalakbay. Tulungan mo po kami na laging matandaan namin sa buhay na ito. Walang kabuluhan ng lahat ng bagay. Kahit ang kayamanan, ang ginto at mamahaling mga bato. Lahat ng ito pagdating ng araw ng paghuhukom. Lahat ng ito'y magiging walang saysay. Ang magiging makabuluhan lamang ay kung paano namin ginugol ang buhay namin. Kung paano kami nagtapat sa iyo at naglingkod sa iyo. Ito ang maghahatid sa amin sa buhay na malwalhati. O Ama, lubos kaming nananalig. Narinig mo ang aming mga panalangin. At muli mong binasbasan ang iyong mga anak sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Natatapos na po tayo mga magandang araw po. Magandang gabi.